Maganda kasi na outsider si Vince Dizon diyan sa DPWH, kaya hindi siya magiging bias o prejudice Si sa Secretary opo, pag-iimbestiga. And si Secretary Manuel Bonoan po. si Vince Dizon, Opo, si Vince Dizon is kapalit, 'di ba, ni Bonoan. yes po. So kasi kung si Bonoan ang mag-iimbestiga, insider 'yan eh. Anong mangyayari sa investigasyon, at saka during his watch nangyari yung mga allegations eh. So mas maganda si Vince Dizon yung nandiyan, outsider. Sabi ko nga, yung tatay niya at saka tatay ko magkabarkada, kilala ko yung pamilya nila, kilala ko si Vince Dizon. Kung hindi siya nagbabago pa at hindi siya magbabago, sa tingin ko he will do a great job in DPWH. Itong pag-BBTO ni Secretary Manuel Bonoan sa DPWH o sa Department of Public Works and Highways, kasunod na rin ng mga issue, particular na po dito sa maanumalyang flood control projects. Ano muna ang reaksyon ninyo? Well, sa Japan nga, naghaharakiri yung mga secretary, mga minister. Buti ito, nag-resign lang. Akala ko mag-harakiri na siya eh. Ito si Vince Dizon yung tatay niya at tatay ko magkabarkada. Kaya medyo kilala ng pamilya namin to na maayos itong Vince Dizon na to. Oo. Opo, para maintindihan lang natin mga kababayan, ano ho ba yung magiging epekto, implikasyon? Mas mapapadali ho ba yung magiging investigasyon? O ano po yung mga magiging benepisyo nito kung meron man para sa pag-usad, no, ng investigasyon o pagbusisi natin dito nga sa maanumalyang flood control projects? Maganda kasi na outsider si Vince Dizon diyan sa DPWH, kaya hindi siya magiging bias o prejudice Si sa Secretary pag-iimbestiga. si Secretary Manuel Bonoan po. Si Vince Dizon, Opo, si Vince Dizon is kapalit, 'di ba, ni Bonoan. yes po. So kasi kung si Bonoan ang mag-iimbestiga, insider 'yan eh. Anong mangyayari sa investigasyon, at saka during his watch nangyari yung mga allegations eh. So mas maganda si Vince Dizon yung nandiyan, outsider. Sabi ko nga, yung tatay niya at saka tatay ko magkabarkada, kilala ko yung pamilya nila, kilala ko si Vince Dizon. Kung hindi siya nagbabago pa at hindi siya magbabago, sa tingin ko he will do a great job in DPWH. Opo, ano ho ba yung magiging implikasyon po nitong maanumalyang flood control projects, Prof? Lalo na po pagdating dito sa ating ekonomiya. Nako napakalaki ng epekto niyan sa ating ekonomiya. Ano kasi nababalita yan sa buong mundo. At sabi ko nga, may mga kliyente na kami na mag-i-invest na sana, umatras, no? At sa tingin ko magkakaroon pa kami ng mga kliyente, ng mga foreigners na atras din pagka nakita nila yung baha. Kasi siyempre, sino namang foreign investor ang gusto papasok sa isang bansa na laging binabaha? So yan po ang implikasyon niyan sa ating ekonomiya. Yung mga foreign investor ay mag-aatrasan at baka pati nga yung nandito na umalis pa. Yan ang nakakatakot at magkakaroon yan ng epekto sa ating GNP at sa GDP natin ngayong 2025 at 2026. Opo. Prof, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman, ano naman po ang inyong masasabi? Lalo't nakikita po natin siya mismo ang nangunguna nito, nananawagan na imbestigahan at meron nga siyang pahayag noon, anunsyo na isa ilalim sa lifestyle check ang lahat nga ng mga opisyal ng gobyerno. Kasunod na rin itong maanumalyang flood control projects. Well, lahat talaga ay kailangang mag-undergo ng lifestyle check, ano? Lalong-lalo na yung mga
empleyado dyan sa House Committee on Appropriations at saka sa Senate Committee on Finance kasi sila yung nagpapasok, sila yung mga nag-i-insert ika nga ng mga items sa ating pambansang budget. So dapat hindi lang mga taga DPWH kundi pati yung mga taga DBM, taga House Committee on Appropriations, taga Senate Committee on Finance at lahat-lahat na ng mga empleyado ng gobyerno mag-undergo ng lifestyle check. Wala nang exempted. Mula sa mga pangulo hanggang sa janitor. Lahat-lahat. Walang exempted. Opo. So naniniwala po kayo, Prof, na talagang may involvement yung mga mambabatas dito nga sa mga kontratistang mga nabanggit na, ilan lang sa mga kontratistang nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap ng bilyon-bilyong pondo para po sa flood control projects? Meron talaga dyan. Pero hindi naman lahat. Hindi natin lalahatin kasi marami din naman tayong kakilalang mga congressman at mga senator na mga kaibigan natin na talagang matitino naman. Kumbaga sa pulis may mga scalawags. Hindi mawawala yan sa bawat organization pero usually minority ang mga yan, hindi yan majority. Ang problema ay nadadama yung pangalan ng majority na matitino. Ang nagiging perception lahat ay corrupt samantalang in any given organization yung minority lang ang corrupt, yung majority ay matitino. Katulad sa DPWH, may mga kaibigan ako diyan na bound nga sa utang. Kung kani-kanino umuutang kasi straight, hindi nagnanakaw. So, wag natin lalahatin kasi kawawa naman yung matitino. Opo. Kayo ho ba ay sumasang-ayon o pumapayag din doon o pumapabor sa mga kongresistang mga kontratista? I mean, sila po ay mga kontraktor. Lalo na patungkol po sa flood control projects. Okay lang po ba sa inyo kung ganun po yung kanilang magiging negosyo? Ay bawal na bawal yan. That is conflict of interest. Hindi dapat na kontraktor ang isang nasa gobyerno. Yan ay conflict of interest. Yan ay mahigpit na pinagbabawal ng ating konstitusyon at iba't iba pa mga batas at mga rules and regulations. So nagtataka tayo bakit merong ganyan, bakit pinapayagan yan. Samantalang yan malinaw na conflict of interest. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar ang Kongreso, ang Kamara ay magkakaroon o magsasagawa po ng mga investigasyon. Lalo na po dito sa Senado, nagkakaroon na po ng mga investigasyon. Ano naman po ang yung masasabi patungkol po dito sa kanilang isinasagawa considering na sila-sila lang din mismo yung inaakusahan patungkol nga po dito sa maanumalyang mga flood control project. Merong ang article si Marlene Ronquillo sa Manila Times. Ang title Arsonist Appointed in the Fire Department. Ibig sabihin yung mga arsonista yung ginawang bumbero. So hindi ako sang-ayon na Senate at saka House ang mag-iimbestiga dyan. Dapat merong independent body na mag-iimbestiga just as suggested by Congresswoman Laila De Lima. Binanggit niya yung pangalan ni Heidi Mendoza. Ang problema, merong 1-year prohibition sa mga natalong kandidato. If we must remember, natalo si Heidi Mendoza sa pagtakbo niya senador, ito kamakailan lang, itong Mayo. So sa Mayo next year pa siya pwedeng i-appoint. Yun ang nakakalungkot. Sana hindi na lang siya tumakbo para siya sana yung mag-head ng investigation dito. Pero hindi ako sang-ayon dun sa sinasabi ni Congresswoman Laila De Lima na si former DPWH Secretary Singson ay isama sa independent body. Kasi insider yan sa DPWH for many years. So hindi pwedeng taga DPWH kahit na former DPWH ang mag-iimbestiga
sa mga kapwa niya DPWH. Marami naman mga Pilipino diyan. Bakit si DPWH Secretary Singson ang pipiliin natin? Maraming matitinong mga Pilipino, mga CPA, mga abogado, mga anti-corruption, anti-plunder na pwedeng i-appoint sa independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalya. How about Mayor Magalong? Huli na lang, bago ko ipasa kay Partner Admar. Mayor Magalong po, kayo... Ayan, yan, 100%. Yan ang mga katulad ni Magalong ang dapat i-appoint yan. Pero sana concurrent, wag siyang tanggalin na mayor ng Baguio kasi kailangan natin siya sa Baguio. So concurrent, hindi siya tatanggalin as mayor of Baguio.